Lods, good morning. At nagbabalik na naman tayo. As usual, repair na naman. Ito, magandang buhay sa ating lahat mga Lods, ano? Maligayang pagbabalik sa ating munting channel. So ayan, meron tayong lineman, automatic voltage regulator or AVR. Ang model ay is BC1000 or 1000 watts. So ang problem, nito walang power. So plug natin. So ayan, naka-on na, walang power. So buo naman tong fuse. Ito yung fuse sa output, 10 ampere. And then ayan, wala talaga. So ayan, happy new year sa ating lahat mga Lods. So ayan, at bago natin ito simulan, baka hindi ka pa nakasubscribe dyan, pa-subscribe na po. At pakihit na notification bell at ilagay sa all para laging sana all at updated sa ating mga video. So ayan, continue lang tayo. Open muna natin, tingnan natin kung ano nangyari sa loob. Open na natin mga Lods. At bakit walang power to? Ito, medyo malikabukan na siya, no? So yung fuse pala, galing pala sa input yan, dito sa ating wire. Ito mismo pula, kulay red ay pumunta dito sa pinaka fuse. Ito. So voltage check natin kung bakit walang power to, or sira ba tong switch, So check natin, plug natin ulit. So tignan natin kung baka wire lang yung sira or yung switch, bakit wala siyang power. So lalagay natin to dito sa ating or dito. Naka-on na pala. Then yung ating itong yellow wire sa nakapunta sa dito. So meron naman tayong 223 volts, pero wala siyang power. So ito yung need natin ma-resolve. So meron tayong 224. So check natin tong transformer nya, baka may mga loose contact lang na na mga wire. So buo naman, may kuryente naman pumasok. Or ititrace muna natin tong mga wire, minsan mga wire din tong problem, tumigas na siya. So ito, pause ko lang yung video natin, trace ko muna, So then papakita ko lang sa inyo mamaya kung ano yung problema. So ayan mga Lods, wala naman ako makita na nag-loose contact dito sa kanyang transformer, So nakahinang naman lahat. So doon tayo sa board niya, tignan natin yung sa board, pinaka board niya mismo, pinaka driver, ng ating AVR. Ito, titignan, check natin to, baka may mga loose cold to, or naglo-loose contact na ng mga hinang. Hinang. So ayan, excuse me. So ito, tanggalin muna natin. So sana yung natin, panghawak ng cellphone. So ito, tanggalin na natin. So minsan loose cold lang pag mga ganito mga Lods, walang power, wala namang sunog. So check nyo lang yung nyo. Check natin itong mga paan nito. Ano yung brush natin? Brush muna natin. Alikabok. Check natin. Minsan ka mga capacitor, alug-alugin natin. Ito isa, may capacitor nga nag loose cold.
try natin hinangin. Then kapag wala pa rin, so check natin tong supply, itong 12 volts niya, itong dalawang kulay red. Galing to doon sa ating transformer, ano. Kapag wala yan, it means doon sa transformer ang problema natin na naman. Resolve lang muna natin to. So yan, at baka gusto niyo video natin mga lods, huwag kalimutang i-like. Hindi naman kinalawang yung mga pyesa, goods pa naman. So ito, loose code. Yan, testingan natin to ulit. Plug natin. So wala pa rin power mga lods. So check natin to sa board kung may supply ba. So ingat lang baka makuryente. So ayan, walang supply itong mga lods. Itong dalawang red walang supply. So it means walang kuryente ang ating transformer. So ito kasi supply, itong kulay red. So trace tayo ulit sa transformer. Bakit walang supply? Meron namang tumakbong ano. So papakita ko sa inyo mga lods. So ayan, balik muna natin ito. So meron namang ano, meron naman siyang supply sa ano, sa kanyang voltage arm ano na dumadaloy. Dito tayo sa ating input. And then sa ating voltage arm. So yun meron no. Meron tayong 220 no. 222. So problem natin, bakit walang power ang transformer? Ito ngayon. Bakit walang supply? Check natin tong kulay yellow na to. Pero meron talaga pumasok sa ano natin. Ito dito. So ito dito lang. Meron pala. Meron 222. Sa switch ano. Meron naman. So pupunta dito sa ating voltage arm. So ito na yung galing sa switch natin. Sa gitna ng ating switch. And then itong kulay black. Rekta dito. So meron naman. May pumasok naman na supply. Meron naman 12 volt sa ating switch. Dito. Ito mga lods 12 volt oh. Bakit doon sa baba walang dumating na 12 volts?
Ito yung ano sa motor natin. Itong switch na to, ito yung control sa motor ano. So meron naman para sa motor na voltahe. Pero yung sa driver para mag-power yung ating board ay wala siya. So itong dalawa, tignan nga natin, baka natanggal din to. So ayan mga lods, ito at update tayo no. So may kunting concern ako about dito, baka pinaayos na to nila madam ano. So kasi na-trace ko yung mga wire niya, mukhang may mali pagdating dito sa ating galing doon sa ating EC cord na pumasok dito. Ito dito. So and then yung labas niya ng ating fuse ay papunta dito sa ilaw ng ating switch. So yun yung concern ko, hanggang dito na lang yun siya. Wala na siyang ibang wire na papunta kung saan sa transformer ano. So ito yung concern ko. Bakit hanggang dito lang talaga yung isang line, yung itong red. Hanggang dito lang. So hindi naman nailaw yung switch. So duda ko nito, pinaayos na to sa ibang tech. And then nagkamali yung pag-tap. Siguro baka may natanggal na mga wire ano. Natanggal na wire. So ayun, mali na yung tapping. Kaya itong nangyari. So ito magti-tracing ako nito. So ito kita nyo naman, ito galing to sa ating ano dito. Sa ating AC, itong pinaka-wire talaga, itong ano, pinaka-wire na isaksak sa ating Dio. So pumasok siya sa fuse bago siya lumabas dito sa fuse. So wala na siyang pinupuntahan. Kasi itong isang pin sa ilaw to. Then itong dalawang ano, ito yung switch niya. Itong dalawang wire, itong dalawang paa. So duda ako nito nagkaano to. So ingat na lang tayo, baka paputukan tayo. So ito, susubukan natin tong ano, iti-trace kung saang line ang tama dito sa dalawa. So hindi to pwede natin tanggalin kasi sa voltage arm to no, itong blue na to papuntahin dito sa voltage arm. And then yung out niya ay duda ako nito, ito yung sa ilaw ata na line. Bago pumasok dito nagkapalit, imbis na dito yung ating ito na wire ay dito. So ito kasi purpose nito para dalawa kasi siya mga lods ano. So yan o. So baka nagkapalit to itong dalawa. So sa pinaayusan niya no. So siguro hindi na naayos yun. Kaya walang power. Ang resulta, walang power. Kasi imposible yun naman. Kung wala sanang output, dapat sana iilaw tong ating switch. Kung tama yung pagkakabit ng ano. So walang ilaw eh. Kahit i-on natin yan. Ayan o. Walang ilaw yan. So kung i-tester natin yan. Itong dalawang paa to, ito ang may contact. So ayan o. Papakita natin sa tester. So naka-on na yung switch natin dun sa likod ano. Ang hirap, wait lang. So ayan. Oh. Yan yung may contact mga lods ano. So ito wala nang napuntahan itong wire na to. Hanggang dito na lang siya. Pagpasok niya dito sa fuse, wala na. Hindi na siya pumasok doon sa transformer. So wala na siya kasi wala nang siyang kasama eh. So sa tingin ko natanggal to and then nagkapalit yung paghinang. Ito yung hula ko no. Kasi yung yellow 220, so papasok siya dito, pupunta dito. And then papasok na siya dito sa ating transformer. Samantalang itong ating voltage arm ay dito sa gitna ano. Ito sana yung magsusupply sa ating voltage arm. Para gagalaw tong ating motor at magkaka-power din. Kasi sa tingin ko puro live yung pumapasok puro live lang or isang current lang ang pumasok sa transformer. Kaya resulta walang power itong board natin. So ayan.
Wala talaga. Pagpasok ng fuse, punta dito sa paa ng switch. Ito kasi yung paa, ay ito yung ilaw. Ayun, wala nang napuntahan. So, ito. Try natin na ipagbaliktad tong ano na to. Malalaman natin yan. Puputok lang din naman yan. So, ayan, continue lang tayo. So, ito. Update tayo. So, nakuha na natin yung power. So, tama naman pala yung wiring. So, sa loob pala, ay ni-repair na pala itong switch nung unang tech, ano. So, hindi niya na-perfect. At baliktad yung pagkalagay nung ano, nung pinaka-switch ba sa loob. So, buti napansin ko. Sabi ko, nagduda ako baka ni-repair. So, ayun, ni-repair nga. Hindi ako nagkamali. So, baliktad yung pagkalagay. Siguro, ito yung ano. Ang problem kasi nito ngayon, may power na. Pero ito, hindi nagpa-function. Itong voltage arm. So, na-test natin ngayon, ano. So, dito niya ginalaw. So, ayun, ibalik na natin yung power nito. So, testing natin. So, yan yung problema natin sa ibang ano, mga kasamahan nating technician, ano. So, ito, power natin. So, may power na, naayos ko na yan sa loob, na ibalik ko sa tama. So, ayan, umilaw na. At yun, may 220 na din. Kaso, hindi gumalaw yung voltage arm natin. So, ito na naman yung i-resolve natin. So, ang gagawin natin dito, first move natin na gagawin, yung supply ng pinakamotor na nandito, ito. Ay, yan yung anuhin natin, ano. Yan yung i-check natin or ite-test muna natin sa ano. Sa ating, check muna tayo ngayon kung may 12 volts na. So, sa pag-repair talaga ng EBR, dapat ano talaga siya. Dapat ano ka talaga. Kumbaga yung mahaba pasensya, no. Hindi gumalaw talaga yung voltage arm. Nasa ano siya, oh. Nasa low voltage area siya. So ayan, meron na tayong supply ano na 20 volts, 22 volts. So ayan. So it means activated na yung board natin. So ang problem naman natin dito is itong ating voltage arm ay hindi gumagalaw. So ayan, ito yung aayusin natin. Kung hindi driver transistor ay motor. So ayan, tanggalin muna natin yung motor mga lods at nang may pakita ko rin sa inyo, no? So ayan, lagay muna natin sa holder ang ating cellphone. So ito, tanggalin natin yung ating motor. And then ite-test natin to sa ano, sa 12 volts na adapter, ano, para malaman natin kung buo pa ba yung motor. So ito yung supply ng ating ano, motor. Tanggal na. So sana ay buo pa ang motor nito. Sana yung 12 volts adapter natin. Ito. Meron tayong 12 volts na pantest. Ayan. Adapter lang, no? Kasi wala naman po yung polarity yung motor. Reversible lang naman to siya. Kaya no worry na masunog. So ayun, wala nga mga lods, oh. Hindi nag-activate yung motor natin. So sira naman ang motor nito. Malamang sa malamang carbon brush na naman to. So wala talaga. Dead on the spot. So tanggalin natin yung pinakaano niya, motor. So yan, oh. Yung pinakamotor ang problem. Doon ginalaw sa switch. So sa pagano talaga pag repair at wala siguro experience yung tech na unang gumalaw nito or sa remote area kasi medyo malayo si madam dito sa town sa atin, ano? Kaya baka yung mga tech nila doon lang or yung may mga ano lang, mga experience kagaya ko, experience lang din, in-explore ko lang. So ayan, tagalin natin.
umiikot naman yung ano niya. Ayan, oh. Hindi naman siya matigas. So ito, open natin tong likod. Hindi natin tanggalin yung pinaka gearbox niya, no? So open na natin yung pinaka likod niya. So wala talagang reaction. So wala talaga mga lods. So tanggalin na natin. Open natin, open. So mukhang madumi ah. Try natin ulit. Check muna natin yung wire kung may continuity ba to. So meron naman yung ating adapter kung may voltahe ba. So meron naman 13 volts. So ayan, test natin ulit. Baka madumi lang ano. Umikot lang saglit ah. Ayun. Kulang lang pala ng ano. Parang madumi kasi siya sa loob. Umiikot na siya mga lods. Ano to yan, ano, i-ano natin yung Wonder tie hook natin. Wonder tie hook. Reverse natin. So yun. Meron na. Linis lang pala ang kulang. Yan ah. Hindi kayang ano, hindi kaya hawakan mga lods oh. Umiikot talaga siya. Then balik natin sa polarity yung ano. So ayun, goods na goods. So madumi lang pala sa loob. So ito, testing natin ibalik. Sana okay na no. So mamaya natin siguro ibalik yung ibalik na natin yung cover kasi okay naman na yung motor. Cover. Yun, test natin ulit. Ayun. Balik natin.
Huwag nyo kalimutang i-balance mga lods, ano? Bago nyo higpitan. Higpitan natin para hindi gagalaw. Then hihinangin natin. So testing natin yan, i-plug. Ayun, umikot na yung motor. So try natin ibaliktad to. Testing. Ayun. So kapag ganun mga lods, try nyo lang i-reverse yung pinaka-wire ng motor kapag sumasahid dun pupunta sa kasi goods naman ata yung nito, driver, kasi hindi naman nasunog. So tandaan nyo lang talaga yung color coding dito sa itong red at saka white yung supply ng motor. So yan, goods na yan. So nasa normal na, back to normal na siya. So ito, balik na natin yung spacer ng ating board or itong lock. Oops, huwag pupunta sa ilalim. So ayan, goods na. Ganun lang mag-repair mga lods, So yun lang yung mga need na ma-check. So yung unang nag-repair lang hindi na itama niya ng wasto yung hindi niya siguro inisip na sira yung motor. Kaya ginalaw niya yung switch, kaya yun lumala. Dito lang natin to itatali mamaya para hindi dun sasayad sa sa ating na-shoot. Yun, na-shoot din. Talian natin. Dito. So yan, balik na natin. So goods na to. So sana gusto niyo yung video natin mga sunod. Sana may na-share din akong idea sa inyo kung paano i-repair itong mga ganito. At balik na natin. Huwag kalimutang i-like ang video natin mga lods, para naman po ay so binura ko na pala yung mga kanta ko, so inaayos ko pa yung channel ko, hindi ako na-monetize gawa nga nung may nag-re-upload sa ating video, sinasira yung channel ko. So ayan, magre-reapply na naman tayo ulit.
Sana makapasa na tayo. At sayang yung mga ilang views sa ilang buwan ano. So ito. Plug natin, tignan natin yung low. So ayun. Then sa ating high. So ayan, bumalik na. Goods na, goods na. Likabok ata yung voltmeter niya, hindi bumabalik agad. So tingnan nga natin to, malikabok ata. So yan, okay na. Madumi lang pala, malikabok. So yan, goods na, goods na. So liliniasan natin to ngayon. Pasensya na kayo, mahaba yung video natin. Tingnan natin yung output. So ayun, okay na to. Adjust natin konti yung ano niya, 218 kasi siya, no. Konti lang. Gawin natin to 20. Hindi ata nagpa-function yung itong ano natin pinaka trimmer mga lods. So lang function. Patay to. Malamang sa malamang patay ang ano nito. Trimmer. Sira pa ata trimmer. Tester nga natin yung main natin dito kung ilang voltahe. So 221 naman. So, yung nilalabas niya is 218. Talaga yung nilalabas. So try natin palitan yung trimmer. Hindi kasi gumagalaw. Dapat gumagalaw yun siya mga lods, ano. So yung mga lods, napalitan na natin yung trimmer. So ito, yung sa kanya kinalawang kasi or patay na. Hindi pa siya as in kalawang talaga, pero baka patay na talaga to siya, no. So ito, ayan, kung may maririnig kayong ganyan siya mga lods, ano. So it means okay na yung trimmer. Ayan, oh, tumutunog siya pag inikot. So ito, mag-adjust tayo. Isasarado natin 220, no. So plug natin ito dito. Wait lang. Ayun, 230 yung out natin. Wait lang, lagyan natin ng may tama yung pagkalagay ng ano. May data pataw. So ayan, may 231 tayo. So pipihitin natin tong trimmer mga lods, ano. Baba natin.
Gawin natin to 20. O 225 na lang ano. 225 natin nilagay. Kasi yung kuryente namin dito is nasa ano, 230 na kasi yung kuryente namin dito, hindi na 220 mga lods. 225 na yung pinakababa. Yun natin 225. Ito 26 sobra. Oops. Ayun. Baba pa natin konti. Konti lang. Direkta to 24 man mag ano, baba. To 26. So okay na siguro to 24. Bumabagsak siya direkta sa ano. Ayan na lang siguro. Pwede na yan. So ayan. Okay na to. Balik na natin. So ganun lang mga lods, kapag hindi naikot yung ano, voltage arm, kapag pinipihit yung trimmer, it means sira yung ano, pot yung trimmer, no, yung trim pot. So balik na natin. Ang hirap pa naman dito ibalik tong ito dito. Okay, magpapa-shoutout mga lods, ano, comment lang sa baba ng ating video. Kung taga saan kayo or hindi tayo minsan mga lods, ano, ay hindi tayo nagpo-voice over, kawa nga ng ano, maingay talaga dito. Minsan naman pag gabi, tinatamad na ako. Kaya tinatap ko na lang yung ano. Hirap na din kasi basahin mga lods. So sa next isusulat ko na lang siguro yung mga pangalan niyo, no. So this babasahin lang natin. Mas maganda kasi yung live na ano, andun yung comment nyo, and then magbo-voice over tayo. Hirap i-shoot So love note dalibot. So ito, papakondisyon na ulit yung ABR ni Madam na pinagawa niya sa ibang tech. So yan, ox na to, power natin, ayun na. So goods na to mga lods. So close na natin, then in-next na natin to EB9000. Yan o, next natin to. So ito, at thanks for watching mga lods. Puputuloy na yung video natin kasi masyado nang mahaba. So yan. At maraming salamat sa walang sawang panonood mga lods, ano. At sana may araw-araw at or sa ating mga vlog, or sana may na-share akong idea sa inyo, no. At medyo nakakuha kayo sa atin ng konting ano. So ayan. Thanks for watching.